Magandang araw po mga kababayan natin dyan, mga kadugong Pinoy, at ito po magre-reaction po tayo dito sa video ni Kuya Sadik na kung saan ay mayroon na namang biktima sa punit passport, no? Isang modus nga ba ito, no? Isang OFW pabalik sa Canada, nagbahagi ng kanyang karanasan na napunit o pinunit ang kanyang passport. So panoorin natin mga idol. Sunod-sunod na kaso ng mga punit passport modus di umano na nararanasan ng mga OFW patuloy na dumarami. Kahapon nga lamang ay naitampok natin ang isang kaso ng punit passport na nangyari sa Butuan Airport. At ito nga ay umani ng samut-saring batikos at reaksyon sa mga netizen. At kanina nga lang umaga ng April 22, 2025 ay isa na namang Pilipina OFW ang pinaka-latest na biktima nito. Ibinahagi nga na nasabing OFW na pabalik ng Canada na mismong siya ay hindi makapaniwala na sa kanya mismo mangyayari ito. Ipinost nga nito ang kanyang live video para magbigay na rin ng awareness sa mga iba nating kababayang OFW para makaiwas dito. At kung ano nga ang mga pasabog na sinabi nito si kabayan sa kanyang live video, panuorin natin ang video na to. Doing this to post for awareness kasi kahapon na experience ko po para at least sa mga friends ko na nagta-travel going international. Yung about sa punit passport, I experienced it yesterday going back to Canada, then first going to Japan, then Vancouver to Calgary. But nung nag-check-in na po ako, first nagpunta po ako sa travel tax para at least okay na ako sa travel tax. Then after that, nung masettle na ako sa travel tax, okay na, I check my passport, okay pa din, walang punit, walang sira. Tapos okay na, going to check-in na po ako. Then nung nag-check-in na ako, inabot ko yung passport ko and then my resident card. Tapos maya-maya okay na, chinek niya. Then after that, binabalik niya sa akin maya-maya. Sabi niya, "Ma'am, but before ko iabot sa kanya, I check my passport. Okay, walang punit, wala pong sira." Then after that, maya-maya binabalik na niya sa akin. Lalaki po yung nag-assist sa akin, lalaki siya. Well, anyway, doesn't matter kung babae o lalaki, basta siya po yung nag-assist sa akin and I know kilala niya ako, natatandaan niya ako. And then after that po, sabi niya, "Ma'am, may sira po ba talaga, may punit po ba talaga yung passport nyo?" Sabi ko, "Ay, no. Binigay ko sa'yo yan ng maayos, inabot ko sa'yo ng maayos. Okay ang passport ko, walang sira, walang kahit anong punit." And nababasa ko sa FB yan, kasi po, siguro mga 3 days ago, nabasa ko na yung about sa punit passport modus. May isang lalaki na nag-post, sabi niya hindi daw siya naka-check-in. As in sa check-in pa lang po totally, hindi na siya nakalagpas. Kasi nga, parang nagpunta muna siya sa travel tax to pay. And then after that, bumalik siya sa check-in. Biglang may punit na yung passport niya. So totally hindi siya nakaraan. So sabi ko sa kanya, dun sa nag-assist sa akin, sabi ko, "No, maayos. Okay ang passport ko nung binigay ko sa'yo." Then after that, sabi ko, "Wag ako." Sabi ko, "Hindi ako pupunta sa kahit sa babalik lang ako ng Canada." And then after that, sabi niya, "Ma'am, may punit po talaga." Pinakita niya sa akin. Wait lang. Which is totally fine. Which was totally fine nung una. Then, ayan, sorry. I need to cover my passport. Lang po yung mga details. Then, ayan, kung makita nyo po sa taas, may punit na siya bigla. Ang haba ng punit niya, oh. So, ayan. Then, after that, sabi ko sa kanya, sabi ko, "No, wag mukha akong gawin yan." Kasi, kinakompose ko pa din yung sarili ko. Hindi ako nagalit sa kanya, hindi ko siya sinigawan, or hindi ako kumbaga, I didn't make a scene. Sinabi ko lang sa kanya, no, "Babalik lang ako ng Canada, please don't do this." Sabi ko sa kanya, ganon. And then after that, sabi niya, "Ma'am, sira po talaga." So sabi ko, "Paano mangyayari ngayon?" Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos may tinawag siyang kasamahan niya, babaeng tinawag niya, sabi niya, "Ma'am, mag-i-investigate daw sila." Ganun. Sabi ko, "Anong i-investigate nyo?" Inabot ko po ng maayos yan sa kasama mo. Sabi ko gano'n sa kanya, "Okay na okay yan."
And then after that, parang nag-uusap sila, something like that. So sabi ko, no, hindi pwedeng hindi nyo ako paliparin, babalik lang ako ng Canada. Sabi ko sa kanya din, sabi ko, wait lang, tatawagan ko yung kilala ko sa immigration. Kasi it happens naman talaga na may kilala ako sa Terminal 3, nasaktuhan na Terminal 3. This is NAIA Terminal 3 at. Then, tapos sabi niya, ay ma'am, wag na po. Sabi niya ganun. Sabi niya, wag na po, i-assist ko na lang po kayo papunta sa immigration para makalagpas sa kayo. Kakausapin ko na lang po if ever yung immigration officer kung kinakailangan, sabi niya ganon. Tapos sabi ko, ito naka-duty siya that time for those who travel before. Diba once na naka-duty na yung sa check-in counter, dun siya, diba, hindi siya aalis dun. Pero siya, willing siyang umalis dun sa pwesto niya kahit naka-duty siya to assist me. Sabi ko, bakit ka ako? Sabi niya, para po makalagpas kayo sa immigration officer if ever. So sabi niya ganun. Sabi ko, sorry kung medyo mahaba yung kwento ko kasi para lang aware kayo, para alam nyo yung gagawin nyo. By the way, my case kasi, since nabasa ko na siya mga 3 days ago, yung punit passport modus, hindi ko siya na-inform na dapat pala, bago ko inabot sa kanya yung passport ko, pinakita ko muna na, ayan walang sira yung passport ko, buo yan. Kasi syempre, di ba, nakakahiya naman, baka ma-offend yung mga sa check-in counter. Kaya lang, wag po kayong mahihiya, wag po kayong mag-worry na baka ma-offend yung nasa check-in counter. Kasi po, okay lang yun. Para masigurado nyo po na buo yung passport nyo. Or wag nyo pong iiwan or bago nyo iabot sa kanya or kahit sino po, doesn't matter kung sino yung nasa check-in counter, iabot nyo, pakita nyo na, sabihin nyo agad na, ayan buo yung passport ko nang inabot ko sa'yo. Kasi po, I don't know kung ano reason kung bakit nila ginawa yun or ginagawa yun. Pero hindi lang sa akin nangyari. Then nagbasa ako kahapon. Nung nakalagpas na ako sa immigration kahapon, nag-check po ako sa Facebook or sa Threads na ang dami na pong nakaka-experience. Yung isa, hindi siya naka-travel totally, hindi siya nakalagpas sa check-in pa lang. So, ayun, be aware lang. And then after that, so nung pinayagan ako mag-check-in, hindi na nila ako question, hindi na, kasi talagang nilaban ko na sinabi ko, no, buo kong binigay sa'yo yung passport ko and wag ako kasi nabasa ko na yung modus nyo na yan sa Facebook. Sabi kong ganon. Tama. Then sabi niya, okay ma'am, sige po, wala na pong problema, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, okay na po ma'am. So binigay na sa akin yung passport ko, binigay din yung resident card ko and my what do you call this one? Yung boarding pass, and then okay na. Talagang sinabahan pa niya ako sa immigration. Pero nung as in in-escortan niya ako all the way there. Pero hindi siya nakipag-usap doon sa what do you call this one? Sa immigration officer, nag-aabang lang siya. Kaya pala siya nag-aabang kasi papapirmahin niya ako. Sabi niya sa akin na, ma'am, pirmahan niyo po after ko sa immigration officer. By the way, kahit makita ng immigration officer na may punit yung passport ko, okay lang. Pinalagpas pa din ako kasi chinek lang niya yung card ko, resident card ko. Bakit nila pinupunit? I don't know the reason. I don't know the reason kung bakit nila pinupunit. Pero ang dami ko nang nabasa sa thread sa Facebook na nauuso yung punit passport, which was yung ibang nabasa ko dahil may punit yung passport nila, hindi sila pina-travel. Hindi ko pa alam kung ano yung reason for those people na gumagawa nun. Hindi ko pa alam po yung reason. Pero I'm just posting this for awareness. Para at least aware kayo, especially yung nagta-travel na yung mga OFWs po nating kababayan na bumabalik sa ibang bansa, and yung nagta-travel international for tourists, ganyan, na bago nyo po iabot yung passport nyo, sabihin nyo po muna na, ayan buo yung passport ko. Wag po kayong mahihiya. Kasi ako nung una nahiya ako, sinabi ko na, hindi ko pinakita na, ayan walang punit yung passport ko. Kasi ayoko nga ma-offend yung nasa check-in counter. Pero please, wag kayong mahihiya. And even sa travel tax, ganun din po ang gawin nyo. Ipakita nyo din po na okay po yung passport ko, wala po itong punit
So, yun lang. Kasi pag binalik sa inyo na nagkapunit, tapos tatanungin nila, ma'am, bakit po may punit yung passport nyo? Ganito po ba talaga? Wala, hindi na kayo makaka-travel. Kasi yung ibang nabasa. So, yun po mga kababayan natin, no, na awareness lang po ito. At napaka masamang balita to pag ganito, no? Tanimbala, punit passport. So, ito lang po ang aking ma-advise, no, para sa akin. Tama yung sinabi ni ma'am, no? Na before mo ibigay yung passport mo, siguraduhin nyo mga kababayan, mga OFW, no? Marami naman akong subscriber dyan na mga OFW. Please, please, please po, pakikalat po itong video na to na kung OFW ka, bago mo ibigay yung passport mo sa immigration o saan man, ay sabihin mo na ma'am, malinis po yung passport ko ha, walang punit po ito, may picture ako, may video ako dito. Kasi marami na pong nangyayari ngayon sa Facebook at saka sa YouTube na pinunit ang kanilang passport. So yan po, huwag kayong mahiya dahil karapatan nyo yan. Dahil baka po ay mapunit yan at yan pa ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo makaalis, no? Maka-flight. Lalong-lalo ng ating mga OFW, no? Na magbakasyon. Please po, wala tayong magagawa eh. Magbabakasyon at magbabakasyon talaga tayo at babalik. So please, sabihin nyo na ma'am, ito, passport ko, walang punit yan man, may video, may picture yan. Para ma-aware sila at hindi sila gagawa ng kalukuhan. So para sa akin lang po, attention po ni Senador Rapi Tulfo at ating mahal na Pangulo si BBM, no, na sana aksyonan po itong ganitong modus, no, yung tanimbala, punit passport o anumang kalukuhan sa dyan po sa ating airport sa Pilipinas. Grabe naman, maawa naman kayo sa OFW. Uuwi lang sila para magbakasyon, para makita ang kanilang pamilya, tapos pagbalik o pagdating pa lang gagawan na ng So ako po, naniniwala ako hindi naman lahat. Mayroon lang talaga mga baliw dyan, no, na mga walang magawa sa buhay. Kahit ilang dekada na rin ako, no, pabalik-balik sa bansa nating Pilipinas, okay naman. Wala naman akong naranasang problema. Yung mga iilan lang. At mga mababait pa nga yung iba dyan ng mga lady guard at saka mga security guard, no? Oo, mababait at saka pag tinanong mo sila, gumamit pa nga ako ng cellphone na tinawagan ko yung family ko eh. So, hindi naman lahat. So, aware lang ito. So, bago nyo po ibigay ang passport sa immigration o dyan po sa airline, no, bigyan ka ng ticket, ay sabihin nyo po, ma'am, no, walang punit po itong passport. Kasi pag tinanong kayo, nasabihin, no, ba't sinabi mo sa akin to? Marami na pong nagbabiral video na pinunit ang passport, ma'am. Mas magandang masabihan, no, para ma-aware sila. Karapatan nyo po yun, passport nyo yan. At 10 years ang validity niyan. Okay, maraming salamat mga idol at sana huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe dito kay Kuya Sadik sa kanyang video. At ingat po kayo lagi at sana mga ka-OFW, huwag nyo sanang kalimutan, no, mag-ingat kayo lagi mga ka-OFW at God bless po.